Kilala mo ba yung heartless gang na kalaban ng organisasyon natin? Tulad ni Mila, ang matalik na kaibigan ni Don. Yung mga pasaway na mabubuwit na pinapainit ang ulo ng bossing kong pogi. Taas kilay na tanong ni Don at ngumisi naman si Mila. Tumpa ka dyan, girl. Yun nga mabubuwit na yon. Hindi ko alam kung anong buong kwento pero may nagugustuhan daw ang leader ng mga yan na babae dito sa organisasyon natin. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun. Hindi naman tayo nakikisalamuha sa kanila. Pagsimangot ni Mila. Bakit sila nakapasok dito? Sana pinaalis na yung mga yan. Natatakot ba silang magpaalis na mabubuwit? Kapag nalaman ni Luca nangyayari dito, paniguradong mag-aalboroto na naman yun na parang bulkang mayon. Ang yun ni Don at hindi hinintaya sasabihin ng kaibigan na umalis siya sa harap nito. Gusto ni Don na paalisin ang mga ito hanggat wala pa si Luke. Ang mafia boss ng kanilang organisasyon. Mainitin ang ulo ni Luke. Tila laging galit sa mundo. Pero gustong-gusto naman ni Don si Luke. Sa katunayan, umamin na siya kay Luke pero binasted siya. Ayaw daw nito sa isip bata. Hintay lang naman, aalis din kaming lahat. Gusto ko lang makita ang babaeng tinitibok ng puso ko bago namin gawin yon. Hindi ka ba alam kung gaano ako nananabik na makita siya? Sigaw ni Anderson, ang leader ng Heartless Gang. Hinawi nito ng mga taong nakaharang hanggang sa nakarating siya sa harap. Agad na namewang si Don habang magkasalubong ang kilay. Bawal sa lugar na ito ang hindi kasali sa organisasyon namin. Kung ayaw niyo mamatay kayo kasamang buo ng pamilya, huwag na kayong papasok ulit dito. Nagkakaintindihan tayo. Honey Bunch Kitty Pie, my love so sweet. Sigaw ni Anderson habang nakatutok ang tingin kay Don. At naputa ng pagsasalita ng babae hanggang sa tuluyang nalaglag ang paa ng dalaga sa gulat. Kalaunan, natauhan si Don at tapatikim. Paalisin niya ang taong to. Alam niyang magagalit si Luke kapag nalaman niyang may nakapasok sa teritoryo natin na hindi kasali sa organisasyon. Kung nagpumilit naman at gamitan niyo ng dahas, pahirapan kung maaari. Sigaw ni Don, at akmang tatalikod na nang may humawak sa braso niya. Uy, huwag ka namang malisagad. Naghintay ako na ilang oras sa iyo eh. Kahit ibigay mo lang ang pangalan ng magiging sapato sa akin. Ngiting-ngiti na sabi ni Anderson, na ikinakunot ang noon ni Don. Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung anong posisyon ko sa organisasyon na to? Tanong ni Don kay Anderson na hindi man lang tinablan. Wala akong paki sa posisyon mo sa organisasyon na to. Leader ako ng gang namin. Ako si Anderson, ang magiging asawa mo sa hinaharap. Kapag pinili mong pakasalan ako, hindi ka na mananatili sa mababang rango. Kahit pa, gustuhin mo na maging boss ng gang? At sa akin ka lang, hindi ako aangal. Tulad ni Anderson, kaya na pangisi si Don. Bakit ko naman gugustuhin mapunta sa gang niyo? Prinsesa ako ng organisasyon namin to. Mayaman ang pamilya ko, at malaki ang posisyon ko sa loob ng organisasyong to. Habang kayo ay mga gangster lang sa gilid-gilid, niwala nga siguro kayo magandang teritoryo kaya bakit ko naman gugustuhin lumipat at piliing pagtak sila ng organisasyon namin. Wala akong rason para gawin ang bagay niyan. Kaya hanggat di pa nakakarating sa boss namin ang ginagawa niyong pagpasok dito sa teritoryo namin, umalis na kayo. Hindi yung gugustuhin galitin siya. Kung sa inyo beer lang ang lahat, sa amin hindi. At alam mo naman siguro, kung gaano kawalang awa mga taong tulad namin. Pwede namin kayong patayin dito mismo na hindi na makapanggulo pa kayong muli dito. Diretso, at nananuyang sabi ni Don. Mayaman din naman kami, hindi lang basta-basta ang gang namin, totoong gang kami. Marami akong koneksyon sa malalaking tao, maganda rin ang teritoryo namin. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Hindi ba't pinapaalis na kayo? Malamig na tanong ni Luke, na ngayon ay nasa likod na ni Don. Naputo ng ibang sasabihin ni Anderson, dahil sa pagdating ni Luke. At sino ka naman ha? Narinig ko sinabi ng mahal ko. Sabi niya, gusto niya akong umalis. Hindi ba? Dahil yun gusto niya ako, gusto mo ng pruweba. Sinabi ng mahal ko.
Na mismong pruweba sa harapan ko, demonyo at masal sa ugali ng boss ng organisasyon na to. Gusto na mahal ko, na maging litas ako kasi gusto niya ako narinig mo. Maangas na tanong ni Anderson kay Luke, na mas lalo lumamig ang ekspresyon ng mukha. Nababalo na ba ang lalahing to? Anong pinagsasabi niya na gusto ko siya? Pinabantayan ko siya, at sa tingin niya, ginagawa ko yun para protektahan siya. Ha? May sira pa utak nito? Ginawa ko yan kasi galit ako. At totoong ipababaril ko siya kapag di siya umalis. Bakit hindi man na siya makaintindi? At tumaw ni Don sa likod ng isipan. Ako si Luke, ang namumuno sa organisasyong ito. Malamig na sagot ni Luke bago nagbigay ng madilim ng isay. At ano naman yan kung gusto ka ni Miss Ignacio? Ang nais ko umalis ka. Kung gusto mo siya makausap, huwag dito sa teritoryo o. Kung maglalandian din naman kayo, huwag dito. Pinakaayaw ko sa lahat, mga taong tulad niyo. Boss, hindi ko siya halalaan. Naputo na iba pang sasabihin ni Don, nang tumanimang titig sa kanya ni Luke. Sinabi ko bang patuloy mga pagsasalita ko? Nakalimutan mo na ba ang batas na siyang nilatag ko para sa inyo, Miss Ignacio? Malamig na tanong ni Luke kay Don na agarang na pananaw. Ano ba naman to? Hindi ko pa nga siya naakit tas ganito na agad kung tumulato sa akin. Hindi niya pa nga ako nagugustuhan. Paano niya pa ako magugustuhan pagkatapos ng lahat ng to? Nandiyan tanong ni Don sa isipan niya. Magandang umaga, boss. Naganda ako ngayong araw ng pancake para sa inyo. May kasama nitong grape juice. Kasi itong paborito mong inumin sa umaga, di ba? Nahangiting bungad ni Don sa malamig na silog. Patawad nga pala sa haguluhan na naganap kahapon, boss. Patawad din na naputol ko ang sinasabi mo. Alam kong isa yun sa pinakaayaw mo ginagawa namin kaya ginawa mo yung batas para sa lahat. Tapos, sinuway ko pa. Bilang gantit, handahang tanggapin na kahit anumang parusa na ipapatol mo sa akin, boss. Dagdag ni Don. At dahan-dahang inilapag sa mesa ni Luke ang hawak niyang tray. Nagangat ang tingin si Luke kay Don. Ang kilay ni Luke ay magkasalubong, kaya napalunok muli ang babae, dahil sa labis na kaba. Bakit ka nandito? Hindi ba't makikita kayo ng lalahe mo? At matutuwa ba ang lalahe mong yan kapag nalaman niya nagbibigay ka sa akin araw-araw ng pagkain mo, Ignacio? Sarkastikong tanong ni Luke. Pero boss kita, boss. Nanirespeto ka ng lahat. Nire-respeto din kita. Kaya walang dahilan para hindi ko gawin ang bagay na to. Taranta, at nagugulahang sabi ni Don, kaya na pang isisilok sa nanunuyang paraan. Buisit na respeto yan. Hindi ko kailangan ng respeto niya, at anong respeto? Hindi ito ang sinabi niya sa akin nung nagsimula siyang magdalhan ako ng pagkain. Palagi niya sinasabi gusto niya ako, nakas niya ako. Tapos, dumating na yung lalaking yun, nakalimutan niya na lahat ng sinabi niya sa akin. May respeto na lang natitira sa kanya. Kaya niya ginagawa ito sa akin, ha? Puno ng iritasyong reklamo ni Luke sa likod ng isip niya. Umalis ka na. Dalhin mo ang pagkain mo. Hindi ko kailangan yan. Aalis ko ngayong umaga. May kailangan akong kitain ng malalaking tao. Malalaking tao? Sino pa ang tinutukoy mo, boss? Pwede kaya ako sumama? Hindi naman po ako manggugulo eh. Makikinig lang ako, at baka may maitulong din po ako sa inyo. Hindi naman po ako pwede nandito lang palagi sa loob. Dahil lang akong prinsesa, di ba? Kailangan ko rin matuto kung paano palaguin ang teritoryo natin. Nakangiting sabi ni Don. Nabura na lang ang ngiti ni Don ang umiling silog. Hindi na kailangan. Si Miss Silas ang kikitain ko. Pag-uusapan kaming importanteng bagay kaya hindi mo kailangan sumama. At isa pa kikitain mga lalaki mo, di ba? Gawin mo na lang yon. At tila nangungulira na siya sa'yo ng sobra. Sagot ni Luke bago tumayo na. Inayos ni Luke ang sariling korbata bago umalis sa opisina nito. Naiwan si Don na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Miss Silas? Hindi pa? At siyang prinsesa ng Silas Mafia family? Bakit siya makikipagkita sa babaeng yun? Sa pagkakailam ko ay ang ama ni Miss Silas na yun ang kasosyo ng organisasyon namin, at hindi ang anak? Reklamo ni Don, at anong malaking tao?
Ang ama ni Miss Silas ang malaking tao at hindi siya. Dagdag pa ni Don at umirap. Ano ka ba, Don? Ano mang pumasok sa hukote mo at sinundan mo siya kapag nalaman ni Luke ang ginagawa mong to? Panigurado mas lalo siya magagalit sa'yo. Bulong, naasik ni Don sa sarili. Mabilis na tinakpan ni Don ang mukha ng hawak na menu, nang bigla ang nagtawag ang babaeng kasama ni Luke ng waiter. Si Geraldine Silas yun. Ano naman yan kung mahuli niya ako? Di sasabihin ko lang na padaan ako. At kung magduda man siya, nasa kanya na yun. Masyado siya mahilig magduda sa mga bagay-bagay. Wala naman akong ginagawa masama. Siya nga ito masama ugali. Mas pinili niya kumain kasama si Geraldine Silas kesa kainin ang ginawa kong pancakes para sa kanya. Nakasimangot na tulad ni Don sa likod na kanya isipan. Gagawin ko talaga ang lahat para maakit ko ang Luke na yan. Sa akin ang lalaking yan. Panigurado si Geraldine ang hapagkita sa kanya ngayon. Dahil may motibo ang pamilya nila, paniguradong gusto nilang akitan si Luke. Anong akala nila kay Luke ganun kababaw? Hindi ko nga yan maakit-akit kahit minsan ko siya hinalikan habang lasing ako eh. Pabulong-bulong na saan ni Don. Kumuyam ang kamao ni Don nang umiti si Geraldine Silas na matamis. Dahil sa sinabi ni Luke sa kanya. Wow, tadhana na nga naglalapit sa ating dalawa oh. Manghang tulad ni Anderson, na agad na upo sa katabing upuan ni Don. Kumunot na lamang ang noon ni Don habang nakatingin sa lalaki. Marami pa upuan sa paligid, sir. Dun ka umupo. Para sa akin ang upuan na to. Malditang sad ni Don, kaya tumawa si Anderson. Grabe ka naman, mahal. Ang labing-labig mo naman sa akin. Hindi ka man naman namamanghaha. Nagkita tayo dito sa restaurant. Hindi ba? At itong tinatawag ng tao na Destiny. Puno ng kumpiyansang tanong ni Anderson kaya napasimangot si Don. Sorry, pero nagkakamali ka na babaeng tinutukoy. Nakatandaan na ako sa ibang lalaki. At kung hindi mo sa kanya, gagawin ko pa rin ang lahat para maging akin siya. Babaliin kang bisit at tandaan ang yan tinutukoy mo. Dahil wala akong plano na mapunta sa iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Tas kilay na tanong ni Don at nilingon ulit ang pwesto ni Luke. Umusyo si Anderson na mapansin yon. Bakit mo sinusundan ang boss niyo? Siya ba ang gusto mo lalaki ha? Mas magaling naman ako sa boss niyo? At hindi mo ba nakikita mo ha ako? Mas guwapa ako sa kanya. Mas malaki din ang katawan ko. Mayaman din ang pamilya ko. Lalo na ako. May sarili ako negosyo eh. Hindi ka nalugi sa akin, mahal. Umalis ka na lang sa puder ng boss mo. Handang-handa naman ako saluhin ka. Wala akong paki, silog lang gusto ko. Pero sa gulat ni Don, umangat ang kamay ni Anderson, at marahang kinuha ilang nakatakas na hibla ng kanyang buhok sa kanyang muka, at nilagay yun sa likuran ng kanyang tenga. Ngunit, biglang may humilahay Don. Anong? Napakurap-kurap si Don, at hindi natapos ang sasabihin, nang bumungad sa kanyang seryoso mukha ni Luke. Umuwi na tayo. Malamig na sabi ni Luke, at hinila si Don paalis sa lugar na yon. Teka, ipamadali ka ba? Dahan-dahan naman, boss. Saway ni Don kay Luke, habang hila-hila siya nito palabas ng restaurant. Bakit? Gusto mong balikan ang lalaking yan? Ninikaan ka lang na matamis na agad bisig dasyo? Ganyan ka ba hababaw para magkagusto sa lalaking tulad ng gangster na yon? Asik ni Luke, habang matalim ang tingin kay Don. Napakurap-kurap naman si Don. Hindi ko naman sinabing babalikan ko, boss. Ang sa akin na magdahan-dahan ka dahil nasasaktan ako sa pagkila mo sa akin na marahas. Mas hot kaya sa braso, boss. Alam ko na, pinalaki ako sa marahas na mundo. Pero hindi naman sa patarason yun para saktan mo ko na walang dahilan na binibigay sa akin. Balik ni Don, at marahas na winaksi ang kamay ni Luke na nakahawak sa braso niya. At siguro nga, boss, mas gugustuhin ko samahan ang gangster na yun, dahil kahit kailan di nga ako pinilit na umalis kung saan. Kahit na kailan, hindi niya ako hinilan ng marahas, at mas talong hindi niya ako sinaktan. Saad ni Don at umirap bago umatras kay Luke. Natigilan si Luke. Hindi rin maintindihan ni Luke ang sariling nararamdaman. Ano ba to? Hindi ko alam po ba't naiinis ako. Simula na mapansin ko si Don na sumusunod sa amin. Sobrang saya ko. Tapos napansin ko may kasama siya, tas yung gangster pa na yun. Ha?
Sobra-sobra nakakairita. Kung wala lang si Don kanina, baka nabasag ang pagbumukha ng lalaking yun eh. Reklamo ni Luke sa likod ng isipan niya. Mauna na ako, boss. Siguro magpalamig ko muna hay ng ulo niya. Hindi na natapos ni Don ang kanyang sasabihin. Nang muli siyang abutin ni Luke. Pumuntong hininga ang binata. Sorry. Hindi ko sinasadyang hilahin ka na sobrang lahas kanina. Hindi ko napansin na nasasaktan ka sa pagkila ko. Sadyang gusto ko lang naman na ilayo o sa lalaking yun. Hindi ko naisip na pwede kang masaktan. Sorry, Miss Ignacio. Hindi na maulit yun. Tura ni Luke sa mababang boses. Umawang ang labi ni Don sa gulat. Hindi na inakala na maririnig gayon mula sa binata. Miss Ignacio. Naputo lang dapat nasasabihin ni Luke nang umatras si Don. Napailing-iling pa ang dalaga. Sa tingin ko kailangan niyo na humapatingin si Dr. Boss, Miss Hakata. Tarantang sabi ni Don at walang paalam na tinalikuran si Luke bago mabilis na tumakbo. Anak nun to, what? Nasinipan ata si Boss na isang mabait na espiritu. Mali at ang sinabi ko sa kanya. Dapat, sa manggagahamat sa bukid siya pumunta at hindi sa doktor. Sad ni Don habang tumatakbo. Tawang-tawa ang kaibigan ni Don na si Mila pagkatapos marinig ang kwento. Ibig sabihin, tinakbuhan mo siya dahil humingi siya sa'yo ng tawad. Nababaliw ka na ba, Don? Ni hindi pa man ang naisip kung bakit tingin nila at ba't humingi ng tawad sa'yo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Mila habang pinupunasan ng gilid ng mga mata dahil sa luhang nangingilid sa sobrang niyang pagtawa. May isip ko pa ba yung bagay niya kanina? Sa sobrang talanta ko, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko at hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Sino bang hindi magugulat? Hindi ba sobrang lamig niya? Tapos bigla niya lang ako ginanon. Kahit sino, hindi makakapag-isip ng matino, Mila. Saka hindi ko rin talaga siya maintindihan eh. Kahit na kailan, hindi niya tinanggihan ang pagkain niluluto ko para sa kanya. Pero hindi rin naman siya mabait sa akin. Sobrang niyang lamig na sanay na ako. Di ko alam. Tapos, hindi niya rin ako napapansin sa mataong lugar. Kaya parang niya ako nahanap kanina sa restaurant. At kalit siya, wala naman akong ginagawang masama. Mas ako nga dapat yung magalit dahil kasama niyo yung Geraldine na yun. Naku, babae, ikaw ang pinakataang babae na kilala ko. Sa lahat ng sinabi mo, hindi ko pa rin alam kung ba't biglaan umak talaga nun si Boss Luke sa'yo, ganon. Talaga bang hindi mo maintindihan kung bakit naging ganun siya, ha? Nagkamot si Don ng ulo bago napabuntong hininga. Siguro, nagalit siya dahil inaya ko ng gangster na lumipat sa kanila. Hindi ko naman gagawin ang bagay na yun eh. Prinsesa na kaya ako ng organisasyon natin. Kaya ba't pa ako nalipat? Paniguradong, mananagot din ako sa mga magulang ko kapag nalaman nila lumipat ako sa mga kalaban natin. Saka alam nila Dad at Mom na gustong gusto ko si Luke. Kung pwede lang gamitin ang posisyon namin sa loob ng organisasyon, paniguradong natahali ko na si Luke sa akin. Baka kinasal na kami. Nasa po naman ni Mila ang sariling loo. Ha? Tanga mo ah. Hindi na ako magtataha kung matatagalan mo ng pinapangarap kong love life, babae. Sa lahat pa naman na nangyari, hindi ko pa alam kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakaniwing tanong ni Mila. Umirap si Mila at pumalakpak ng isang beses. Gising, babae. Kailan pa biglang nagbago ang trato ni Sir Luke sa'yo? Hindi ba? At nung umaming sa'yo ang Anderson na yun, doon nagbago ang ihip ng hangin. Dahil hindi matatago pa ng Luke na yun ang lahat doon. Kailangan na niyang harapin ang nararamdaman niya. Dahil kung hindi, ikaw ang mawawala sa kanya. Napahunot naman ang noo si Don. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Ha? Nakiselo si Luke, Don Ignacio. Nakiselo siya dahil gusto ka niya. Sigaw ni Mila. Kaya gulat na gulat namang. Naistatos natatayuan si Don. Napapaliw ka na ba, Mila? Ano pinagsasabi mo? Ba't naman masiselo si Luke? At dati naman ako magkugustuhan na bear. Sigaw ni Don nang matauhan mula sa pagkakagulat. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naku, babae,
Nasa harap mo ng palatandaan pero hindi mo pa rin makita. Bulag ka ba o bulag ka lang talaga? Ikaw ang bulag, hindi ako. Palagi ako nagpapapansin sa isang yan. Kaya kung gusto niya man ako, dapat nalaman ko na agad, diba? Pero kahit na kailan, hindi ko napansin na gusto niya ako eh. Katulad ng pagkakagusto ko sa kanya. Masyado malabo yung pinagsasasabi mo, Mila. Masyado malamig ang pakikitungo ni Luke sa akin para sabihin gusto niya ako. Kung totoong gusto niya ako, dapat hinahanap niya rin ako, hindi ba? Napakamot naman si Pisky si Mila. Kakainis naman kayo. Hindi ko naman problema tong buhay pag-ibig niyo, kaya bakit niyo ako dinadamay? At saka bakit ang tamo? Ha? Ganyan ka pa talaga magkagusto? Hindi mo napapansin kung anong nararamdaman ng taong kaharap mo? Gusto ko ng tao doon. Dahil kung hindi, dapat pingatigil ka na niya sa pagdadala mo ng pagkain sa opisina niya. Ni hindi mo man ba napapansin kung paano umakto si Luke sa harap ng ibang babae. Napagtingin niya sa iba, hindi niya magawa. Ikaw lang ang nakakalapit sa isang inang basta-basta nang hindi ginagamit ang kapangyarihan o koneksyon ng mga magulang mo. Kita mo ngayon Geraldine Silas na yon. Sa tingin mo ba mahikipagkita si Luke doon kung hindi lang ginamit ni Geraldine ang koneksyon niya sa ama tungkol sa negosyo? Sa'yo lang nagpapapasok ang Luke na yon. Kahit ako, hindi basta-basta nakakapasok sa loob ng opisina niya. Kahit na sino. Dahil lang gusto nila magdala ng pagkain, huwag ka ang tanga. Hindi kita pinalaking ganyan. Pagbibiro pa ni Mila at napailing-iling. Napakurap-kurap si Don. Nagbukas na lang kanyang bibig, ngunit wala siyang maapuhap na salita. Pustahan tayo, no? Itigil mo ang pagdadala sa kanya ng pagkain sa umaga. Hahanapin niya ang mga yon. Huwag ka magkupansin tulad ng ginagawa mo, paniguradong uliling mo siya sa kabilat kanan para sa presensya mo at ang panghuli. Subukan mong kausapin ang matino ang Anderson na yon. Dahil paniguradong lalabas ang silosong Luke na siyang hindi mo aasahan. Paano kumali ka lang pala? Hindi pa ako nagkamali kay kailan doon. Sa babae ako, no? Kaya lahat ng sasabihin ko tama, naintindihan mo pa? Mas tanong kinabahan si Don. Kapag ganito matalik ang kaibigan, paniguradong tama ito at hindi siya mali. Ba't naman kasi ako maniniwala agad? Ako, magugustuhan ni Luke? Lagang hindi ako maniniwala dahil hindi sila kang tipo ng lalaki na nagkakagusto sa isang babae dahil ang dinadalhan siya nito ng pagkain palagi. Pagmamaktoy niya sa likod ng isipan at napabuntong hininga. Don, nandito ka lang pala sa training room? Bakit wala ka kanina sa kusina? Akala ka magluluto ka ulit kaya nagkanda ako ng sangka para sa'yo pero hindi ka dumating. Paunang sabi ni Manang Rosalie, ang siyang mayordomo sa mansyon na tinutuluyan nilang lahat. Malaki ang mansyon. Ito din ang teritoryo ng buong organisasyon nila. At hindi basta-basta ang mga nakatira doon. Kahit ang mayordomo pa yon, ay marunong makipaglaban. Hindi na kasi ako masyadong marunong makipaglaban, Manang. Alam mo naman, ayaw nila akong gumawa ng mga delikadong bagay. Kahit ka makapagtransaksyon gusto nilang iasa sa iba Ayaw na lang bigay sa akin. Di naman yan pwede. Dahil ang prinsesa ako ng organisasyon, diba? Naging prinsesa ako para may pakinabang din ako sa inyo. Kaya gusto kong gawin lahat ang makakaya ko para makatulong din. Totoo ang sinasabi ni Don. Pero, hindi niya sinagot ang kalahating dahilan kung bakit wala siya kaninang umaga sa kusina. Siguro nga tanga ako para sumunod sa gusto ni Mila. Pero ito lang ang nakikita kong paraan para malaman ang totoo Kung di man ako malingon ni Luke, kahit sa mga gagawin kong ito, wala na akong magagawa pa. Kailangan kong bitawan siya, kahit yun pa ang pinakamasakit na bagay na gagawin ko. Tura nito ang sa likod ng isipan. Nakakatulong ka naman doon. Malaking-malaki ang tulong na naibibigay mo sa organisasyon. Lalo na dahil ikaw nagpapakain sa boss nating malamig pa sa yelo. Problema nga yung kanina hindi siya kumain. Pinatapon nila yung pinadala kong pancakes. Pagkatapos malaman na hindi ka nagluto. Ayaw talagang kumain kung hindi ka ang gagawa ng pagkain niya. Nangingiting sabi ni Manang Rosalie. Sinungaling ka, Manang. Hindi kinain ni Luke yung ginawa kong pancakes kahapon. Lumabas siya kasama yung Geraldine Silas na yun. Nakasimangot na sabi ni Don
At umirap habang inaayos ang kanyang hawak na baril. Ano? Kirain niya kaya? Bago siya umalis, sinabihan niya muna ako na pag-itapon ng ginawa mong pancakes. At kung ibabalik ko man sa kusina, itago ko raw. Kaya ginawa ko nung binili ko nga sa kusina, tinago ko yung pancakes. Para pagbalik kikali sa labas kainin niya. At ginawa niya naman yun. Dagdag ni Manang Rosalie. Kaya naman gulat na gulat si Don. Di ko alam kung paano yun si boss kahapon eh. Lalong tumahimik pagkabalik niya, parang inape. Pero si boss na yun, kaya sino namang mga hastapin siya, diba? Pagpapatuloy pa ni Manang Rosalie kaya, mas talong hindi mapakali si Don. Ako, Manang. Ako lang naman na nagsalita na masama laban sa kanya kahapon. So sobrang selos ko kung ano-anong nababas sa bibig ko. Yun ang mga gustong sabihin ni Don, ngunit hindi niya nagawang mais sa tinig. Hindi pa rin ba kumakain si boss? Tanong ni Manang Rosalie, habang nakapamewang na nakatingin sa isang katulong na may bitbit na tray. Punong-puno yun ang pagkain dahilan para maagaw noon ang pansin ni Don. Abala raw siya Manang, may ginagawa at ayaw yata magpa-istorbo. Nung sinabi ko namang iiwan ko ang pagkain, hindi pumayag. Baka raw lumambigla ang pagkain at hindi niya mapansin. Ano ba naman yung si boss? Kung kailan lumaki sa tumigas ang ulo, hindi nga ba alam na mas masa katawan na hindi kumakain sa tamang oras? Iiling-iling na sabi ni Manang Rosalie. Pagkatapos, napalingon si Manang Rosalie kay Don. At ngumiti ito. Oh, Don, nandiyan ka pa pala? Iginom na ng tubig, Manang. Babalikin ho ako agad sa training room. Sige po. Teka lang naman iha. Dahil ayaw tanggapin ni boss ang pagkain ng ibang tao, panigurado sa pagkahataon na to, hindi na siya hihindi. Tura ni Manang Rosalie, at bago pa makapagsalita si Don, nakita na lamang niya ang sarili na may hawak na tray, habang nasa harap ng opisina ni Luke. Ano ba naman to? Bakit hindi man ako nakahindi kay Manang Rosalie? Kapag nalaman ni Mila ito paniguradong matatawag na naman akong tanga eh. Pero kung di ko rin ito gagawin, baka hanggang mamaya hapon di pa rin siya kumain. Ba't naman kasi ngayon pa umaakto na parang bata si Luke? Sa huli, bumuntong hininga si Don bago kumatok sa pinto. Pasok. Malamig na sabi ni Luke mula sa loob. Kinakabahan man pumasok nga si Don. Sa pagbukas si Don ng pinto, bumungad sa kanya si Luke na nakatunghay sa mesa nito, at ambala sa mga binabasang papeles. Kumain ka na muna. Seryosong sabi ni Don. Dahilan? Para mabilis na magangat ang tingin si Luke sa kanya. Hindi ako ang nagluto nitong pagkain, dahil wala na ako oras para gawin yon. Narinig ko kay Manang Rosalie at isa sa mga katulong na tinanggihan mo ang pagkain dinala dito kanina. Kung kailan lumaki ka na, saka naman naging bata na, matigas ang ulo, ano ba yan? Sunod-sunod na tura ni Don. Mamaya pa ako kakain, hindi ako nagugutom. Malamig na sabi ni Luke. At muli ang yuyu ko sa papeles nito, na mabilis na hinablot ni Don na isang tinidor. At ibinatuyan kay Luke, kaya natigilan naman ang binata. Sa gilid lamang ni Luke dumaan ang tinidor, kaya hindi yan tumama sa muka ng lalaki. Anong pahay ko kung hindi ka nagugutom? Nagdala ko ng pagkain. Umaga na rin. Wala kang ibang sasabihin sa akin kung hindi ang kumain. Naiintindihan mo ba? Kung magmamatigas ka pa rin, sisiguraduhin ko sa'yo. Natatama na sa utak mo ang susunod to ibabato. Hindi dahil boss kita ikaw na palagi masusunod. Alalahalin mo na prinsesa ako ng organisasyong to. May kapangyarihan din ako tulad mo. Dagdag ni Don, at naglakad patungo sa coffee table na nasa opisina ni Luke. Lumapit ka dito. Utos pa ni Don pagkatapos ilapag ang tray ng pagkain sa coffee table. Tinapik pa ni Don ang sofa na maupo siya. Akala ko magalit ka. Mahinang tanong ni Luke. Habang sinusunod ang utos ng dalaga, galit pa rin ako sa'yo. At hindi mawawala ng basta-basta ang galit ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin noon pababayaan kita dahil ang galit ako. At sa tingin mo ba talaga, nagpunta ako rito dahil gusto ko? Pinilit ako ni Manang Rosalie. At ayaw ko namang mahirapan siya kaya sumunod ako. Umira pa si Don. At ibinigay kay Luke ang kutsara nang maupo na ito sa tabi niya.
Hindi ko sinasadya marahas na paghila ko sa'yo. Sadyang nadala ako ng emosyon ko ng mga oras na yon. Anong emosyon bang nararamdaman mo ng mga oras na yon? Putol na tanong ni Don kay Lou, na bahagya namang natigilan. Napasinghap naman si Don nang matanto niya ang ginawa. Sorry, boss. Hindi ko sinasadya ang patuloy na pagsasalita mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ko rin sinasadya mga sinasabi ko ng mga araw na yon. Dahil kung iisipin, hindi labag sa kalooban ko kapag pinaputol mo ako sa sinasabi ko. Nagulat naman si Don sa tinuro nito. Muling pumasok sa isipan ni Don ang pinagsasabi ng kaibigan niyang si Mila, kaya tumibok na mabilis ang puso niya. Nabago ko ba yung ulo niyo, boss? Hindi kaya aksidente ka habang papauwi no iniwan kita sa parking lot ng restaurant o baka nilalagat ka ngayon, putingin naman ako. Parang wala naman pero magpatingin kaya tayo sa doktor. Nalilitang tanong ni Don habang titig na titig kay Lou na kumakain na. Bakit? Masasagot ba ng doktor kung ano meron sa nararamdaman ko? May sakit ka nga, boss. Kaya ba ganito ka ngayon? Sinasabi ko na nga ba? Dapat talaga kumakain ka sa tamang oras eh. Dapat palagi kang malusog. Pero anong ginawa mo? Mag-aalala si naman ng Rosalie kapag nalaman na may sakit ka. Napatayo si Don sa sofa. Akmang aalis si Don na hilahin siya ni Luke, at sa isang iglap, nakaupo na si Don sa mga hita ng binata. Gulat na patingin si Don sa lalaki. Hindi masasagot ng mga doktor ang nararamdaman ko, Miss Ignacio. Dahil hindi pisikal na sakit ang siya meron ako. Sakit ko ay sa puso. May sakit ako sa puso. Dahil bawat oras na nakikita kita, nahuhumaling na ako ng sobra. Sa sobrang pagkahumaling ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko magselo sa lalaki na malapit sa'yo. Kahit sa Anderson na yon. Nababaliw ko na ba? Boss naman, huwag mo naman ako pinaglololo ko, nababaliw ka na ano? Oo, sobrang nababaliw na ako sa'yo. Halos mahimatay si Don sa labis na pagkagulat sa sinabi ni Luke sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ano kaya nakain ito? Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ka kasi naniniwala. Mayabang na sabi ni Mila at umismid pa kay Don na sa po ang magkabilang pisngi. Nasa loob sila na isang cafe at pinag-uusapan ang mga ginawa ni Luke kay Don. Sampalin mo ako, Mila. Baka natakinip lang ako, baka panaginip lang pala lahat ng to. Baka ulang na ako sa tulog. Baka nasa gitna ako ng training ngayon at tinapahirapan ng sobrahay. Ganito na lamang yung mga naisip ko. Baka naman nasa gitna ako ng biyahe at hinihintay na dumating sa paroroonan ko. Basta, sampalin mo ako, Mila. Kailangan ko malaman kung totoo ba talaga lahat na nangyayari niyan o nangangarap lang ako tulad ng aray. Sakit! Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Don nang hindi niya natapos sa ilang sasabihin. Pagkatapos siyang sampalin ng malakas ni Mila. Gising ka na? Hindi ka natulog? Sarcastic ang tanong ni Mila kay Don agaran na panguso. Fuho ba naman? Sakit pa naman ang pal. Di kami na nagdalawang isip sa ginawa mo. Kaibigan na pa ako nito ah. Ganti rin ni Don habang hinahapol sa namumulat na saktang piso niya. Ang sabi mo sampalin kita para magising ka? Kapag sinampal kita na mahina panigurado, iisipin mo na panaginip pa rin ang lahat kaya yan pinagbigyan kita. Para talaga malaman mo na totoo lahat ng to. Kaya nilakasan ko na. Pasalamatan mo na ako, hirap kaya ng ginawa ko. Hindi mo pa alam kung gano'ng kakapal ang pagmukha mo. Pag-irap ni Mila, dahilan para magsalubong ang kilay ni Don. Ba't naman ako mapapasalamat sa'yo? Masyado mo ang nilakasal. Nakalupi at yung utak ko. Paano ko makalimutan kinangyari sa pagitan naming dalawa dahil nagka-amnesia ako sa lakas sa sampal mo ha? Anong gagawin mo, Aber? Paano na ang love story naming dalawa ni Luke pag nawalan ako ng memorya? Paniguradong iiyak ko yun. Pagmamakto ni Don, kaya inispiran siya ni Mila habang nahangiwi. Hindi ka mawawalan ng memorya sa sampalang babae. Pero kapag kinampas ko na matikis na bagay ang ulo mo, paniguradong hindi lang memorya mo mawawala, buhay mo. Napaka-OA. Alam kong gustong-gusto mo ang Luke na yun, pero hindi yan sapat na rason para maging ganito ka, okay? Gumising ka at nalaman mo lang na pareho kayo ng nararamdaman para ka ng baliw.
Napanganga naman si Don sa kanyang kaibigan. Pero itinaas ni Mila ang kamay para patahimikin ang kaibigan. At tumigil ka sa pagiging nega, gaganito. Anong gusto mo? Bawiin ni Luke at sinabi niya ano? Gusto mo ba yon? Gusto mo bang sa tagapagmana ng mga silas papuntang iniirog mo, Albert? Gusto mo bang umiyakan ng dugo habang tinitignan silang dalawa na ikakasal? Ano? Grabe ka naman sa akin. Hindi lang ako makapaniwala, okay? Sa wakas, sa lahat ng ginawa kong pangaakit sa kanya, pagdating lang pala kay Anderson siya matitibag. Kung alam ko lang sana noon pa lang, nagpakita na ako sa Anderson na yun para na humaling siya sa ganda ko agad, no? And di sana matagal na nagselo si Luke at paamin sa akin. Gaga, no offense meant ha. Pero kung nakita ka no Anderson noon pa lang, paniguradong papali ang plano mo. Paano magkakagusto sa iyon? Uhugin ka pa nun. Lampa ka rin. Kaya malabong magkagusto siya sa iyo agad-agad. Baka layuan ka pa nun sa takot yung mahula mo. Paninira ni Mila sa imahinasyon ni Don. Agara namang napasimangot si Don. Alam mo ikaw ang bitter mo. Dapat paghanapin na ng lahi magugustuhan mo para hindi love life kang sirain mo, okay? Maraming lalaki dyan sa gilid-gilid. Kung gusto mo, ireto pa kita, para hindi mo na kami pakialaman na sinisinta ko. Pag-irap ni Don kay Mila, nang umisay. Excuse me, babae. Maraming lalaking may gusto sa akin. Hindi rin ako bitter. Kung gugustuhin ko, paniguradong may papayag na lalaki kapag inaya ko siya ng kasal. Pero hindi ko pa kasi iniisip ang bagay na yun. Wala akong panahon para sa mga lalaki. Sa una na magaling ang mga lalaking yan, Don, hindi natin alam, baka pati ang look mo o iwanan ka sa huli. Pabirong sinabunutan naman ni Don si Mila. Better na sang tawag dyan, Great. Aminin mo na lang kasi na hindi ka pa rin nakakamove on sa ex mong iniwan ka. Pang-aasar pa ni Don. Che, huwag kang iiyak sa akin kapag iniwan ka ni Luke ha. Kapag yung pinaiyak at naging bitter ka rin, tatawanan kita. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng sigaw. Hoy! Anong ginagawa mo sa Hanibash? Cutie pie, so sweet ka? Sigaw ni Anderson at mabilis na hinila ang kamay ni Mila para sa ulo ni Don. Bigtiwan mo ako, Gui. At hindi ka gusto ng kaibigan ko kaya tigil-tigilan mo na siya. May silosong lalaki na umaaligid dyan. Baka bumulagta ka bigla. Sigaw pabalik ni Mila. At pilit ay winawak siya ang kamay ni Anderson pero hindi siya nito binitawan. Sinungaling ka. Ako ang mahal na mahal ko. Hindi ang kung sino mang onggoy na pinagsasabi mo. Ikaw ang onggoy. Mas pangit siya kaysa kay Luke. Tamo. Tatawan kita pag kinasal silang dalawa. Maldita sabi ni Mila. Dahilan para matawa si Don na nakatingin lang sa dalawa. Bagay kayang dalawa. Biglang sabi ni Don, kaya napatili si Mila na malakas. Pati si Anderson na tigilan, at hindi na nagawa makalaban na itulak siya ni Mila papalayo. Yak! Hindi kami mga bagay na pwede ay pares ng basta-basta babae. Tao kami, tao. At hindi kami tanong unggoy niya, no? May malasakit ako sa mga hayop. Pero hindi sa kanya. Pag-irap ni Mila na diring-diri sa narinig niya. Natawa na ng si Don at hindi na ng asar pa. Totoo ba yun? Hindi ba? At boss mo ang look na yun, yung sinasabi niya? Talaga bang gusto mo siya? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo kahit konti? Kahit konti lang, honey bunch. Sunod-sunod na tanong ni Anderson nang maiwan silang dalawa ni Don. Sorry kung masasaktan man kita. Nung una nainis talaga ako, Siwi. Kasi masyado kang papansin. Hindi ko alam kung paano mo ako nagustuhan. Gayong hindi naman ako lumalabas masyado. Hindi rin naman kita nakita. Ay, kailan? Kaya nagtataka ako na. Nag-last loob ko pupasok sa teritoryo namin para na makita ako ng personal. Mahina akong sabi ni Don at bahagyang umiti. Hindi ko ito nasabi sa'yo pero pinapahalagahan ko ang pag-amin mo sa akin. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na may umaminsahan tungkol sa nararamdaman niya. Dahil masyadong malamig ang ilahing gusto ko. Di papasalamat din ako dahil kung di ka dumating noong araw na yon, hindi siya magkakambala, hindi siya gagalaw, at di siya aamin sa akin na gusto niya talaga ako. Dagdag ni Don.
Mas gwapo naman ako sa look na yan Mayaman din ako. Bakit siya pa ang gusto mong piliin? Kung naasahan din naman yung mga bagay na meron siya. Tsaka hindi ako malamig kagaya niya Tatratuhin kita na mainit, ipaparamdam ko sa iyong init. Alam mo na, hata kong tao, kita mo itong muscles ko. Sabay taas ni Anderson sa braso niya. Nakapagpatumba na ako ng maraming tao gamit lang to. Kahit yung look na yun, kaya ko patumbahin gamit lang to. Mayabang natura ni Anderson kaya napailing-iling si Don. Habang marahang tumatawa. Hindi mo magagawang baguhin ang isip ko. At ang nararamdaman ko gamit yung muscles mo. Ilang taon ko nang gusto si Luke. At kahit na kailan, hindi nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit tumapan akong, hindi ko pa alam na gusto niya rin pala ako. Mas lalo ring una makakatibag sa nararamdaman ko sa kanya ngayong. Alam ko na pareho kami nang nararamdaman sa isa't isa. Matagal ko hinintay na magustuhan niya ako kaya patawarin mo kung hindi ko mabibigyan ng chance ang pagkakagusto mo sa akin. Sana lang, mahanap mo na lang yung babae para sa'yo. Yun ang hiling ko para sa'yo, Anderson. Salamat dahil ikaw ang naging dahilan para humantong sa ganito ang lahat. Marahang sabi ni Don at lumiti. Sumimangot si Anderson. Hindi inaasahan ng binata na makita ang matamis ng ngiti sa labi ni Don. Yan ang dahilan kaya nahulog ako sa iyo Saad ni Anderson at nasapo ang batok niya. Napakurap-kurap naman si Don sa pagtataka. Una kita nakita sa gilid ng mall. Kasama mo yung babaeng kaibigan mo na asawa. Masaya kayo nagkukwentuhan na mga bata matungis na lumapit sa'yo para manlimos. Babaeng kaibigan mo nagduda sa mga bata. At gusto kong hilahin palis pero ikaw, yumuho ka at pinahinggan ang bata na maayos. Habang may matamis ng iti sa labi mo, hindi mo alam pero sinundan kita. At nakita ko kayo sa loob ng isang restaurant pagkatapos, nagpunta kayo sa grocery store. Napaisip ako Anghel ba to? Pinadala ng langit para sa amin? Natatawang tanong ni Anderson sa sarili habang tuluyang natigilan si Don. Hindi inaasahan ng dalaga na magkakaroon siya ng unang pagkakataon na maikwento ni Anderson sa kanya ang nangyari, na nahulog ito sa kanya dahil doon. Kaya nagpapasalamat din ako. Dahil kahit paano nalapitan kita, kahit paano nakasama kita, hindi mo alam kung gaano ako sana makausap ka ngayon. Hindi ako nagkamali sa babae na gustuhan ko. Hindi ako nagsisising ikaw na pili ko. Dagdag ni Anderson sa sinabi bago tumayo, at inilahad ang kamay kay Don. Friends? Magkalaban kaya ang kampo natin, tapos gusto mo maging magkaibigan tayo. Hindi makapaniwala ang tanong ni Don habang natatawa. Pero tinanggap niya pa rin naman ang kamay ni Anderson. Okay, friends? Maraming salamat, Anderson. Ano yun? Ba't para maiiyak siya? Inaway mo? Akala ko ba makikipag-usap ka lang? Para malaman niya ang totoo mong nararamdaman. Nagtatahang tanong ni Mila, nakauupo lang sa harap ni Don. Hindi lahat ng tao tulad mo na masyadong bato. At hindi nagpapakita ng emosyon kapag nasaktan. Anong gusto mo? Tumawa siya sa sobrang saya dahil legit ko. Sarcastic ang tanong ni Don sa kaibigan na napanguso. Mabait na lalaki isang yon kahit ubot siya ng yabang. Kaya hindi ko siya magagawang paasahin lalo na alam ko kung para kanina lang tinitipok ng puso ko. Si Luke lang ang gusto ko. At hindi magbabago ang bagay niyan kahit kailan. Ang dami ko nang ginawang kalukuhan para umatras sa nararamdaman kong to. Di ako aatras to. Ilalaban ko tong nararamdaman ko para haylo. Hahanto ang lahat ng ito sa kasalan, kaya maghanda ka na, dahil ikaw ang magiging bridesmaid ko. Napahalakhak naman si Mila sa sinabi niya. Gaga ka, laki rin ang pangarap sa buhay, no? Aba, syempre naman, 6'3" kaya si Luke. Malaki pa muscles at biceps. Kaya talaga namang malaki ang pangarap ko sa buhay at siya na yon. Kinikilig na sabi ni Don at hinampas pa ang kaibigan na napapangiwi sa isang tabi. Alam mo, umuwi na tayo, at baka mabugbog mo ako sa hampas mo. Gusto mo maging bridesmaid ako na may pasak, doon ba? Maldita ang tanong ni Mila at tumayo na. Agaran din namang tumayo si Don,
at kinawit ang mga kamay sa braso ni Mila. Sa tingin mo, saan kaya pwede magpasaw? Wala pa namang sinabi sa akin si Luke pero advance ko mag-isip eh. Kahit wala pa kaming label bilang magnobya at magnobya, kasal na agad ang iniisip ko. Wait. Hindi na lang doon diretso lahat, diba? Bakit hindi? Hindi pwedeng maging mag-asawa na lang kami agad. Malawa ang iting sabi ni Don kay Mila. Alam mo, napapagod na ako intindihin ka. Si Luke panigurado nag-iisip pa kung paano maniligaw. Pero ikaw iniisip mo kung paano mag-propose o kaya kung anong buhay niyo bilang mag-asawa. Ewan ko na lang talaga sa inyong dalawa. Tama lang naman, diba? Mas maganda kung mag-asawa na agad kami. O hindi kaya kasalan pagkatapos namin umamin sa isa't isa. Para shortcut, para mas mabilis. Napailing-iling na lang si Mila sa kanyang kaibigan. Hindi kumain. Pagbabalita ni Manang Rosalie kay Don nang makauwi siya sa organisasyon. Mula po kahapon, tanong ni Don habang magkasalubong ang gilay. Pumuntang hininga si Manang Rosalie. Tila pagod nang intindihin ang pag-uugali ni Luke. Kahit si Don, hindi rin maintindihan kung bakit hindi na naman ito kumain. Nang dinalhan niya ito ng pagkain na nakaraang araw, maayos naman ito. Hinahanap ka mula kahapon pa. Sinabihan ko naman na, gabi kayo umuwi eh. Akala ko naman, ayos na dahil tumahimik. Pero nung dinalhan ko ng pagkain, ayaw tumanggap. Nagtulog-tulugan pa. Kahit tong pinasok sa opisina niya para pakainin, ayaw pa rin sumunod. Ayaw magpatinag. Ano bang nangyari sa isang yon? Maayos naman siya nung dinalhan mo ng pagkain, di ba? Ba't kanya na naman siya? Dagdag pang tanong ni Manang Rosalie. Hindi naman nagkaagad na kaimik si Don, at hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng mayordoma. Hindi kaya dahil na naman sa akin? Dahil ba tinakbuhan ko siya? Pagkatapos niyang umamin sa akin, kasalanan niya naman lahat ang yan. Paano hindi ako tatakbo kung bigla-bigla na siyang gumaganon sa akin? Napabilis niya yung tibok ng puso ko. Kinakabahan ako. At hindi alam kung paano siya haharapin. Pagkatapos niyang umamin sa akin, hindi ko naman kasalanan lahat ng tuwi. Maktol niya sa likod ng isipan. At gusto nang sumimangot. Kung wala nang sa harapan niya si Manang Rosalie. Kakausapin ko doon ako, Manang. Ako na rin itong bahala sa isang yun. Sisiguraduhin ko pa makakain siya ngayong araw. Tuwang-tuwa naman si Manang Rosalie sa kanyang sinabi. Anghel ka talagang bata, kasalamat talaga na umuwi ka ngayon. Kung hindi, baka hindi naman kumain yung silo. Kung ba't pa naman kasi mga pagkain niluluto mo lang kinakain ng maarting bata na yon. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit ganun umakta ang lalaki. Ngunit ngayon, maaari niya na ipaliwanag kay Manang kung bakit. Bumaling naman siya sa kung saan ang daan patungo sa opisina nito. Hindi ko alam kung ba't siya malamig sa akin, pero hindi naman ako tinutulak palayo. Pero kapag ibang tao, hirap makalapit sa kanya. Kahit mas may matino namang intensyon sila kay Luke kaysa sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na rin sa wakas. Hindi ko man lang napansin ang mga bagay-bagay pero ngayon, naiintindihan ko na. Gusto niya rin pala ako. Masyado lang talaga ako nakafocus sa sarili ko nararamdaman para sa kanya. Hindi ko man lang nakikita yung nararamdaman niya para sa akin. Nang magpaalam si Manang Rosalie, agad na kumilos ang dalaga. Naghanda si Don ng mga pagkain para kay Luke sa isang malahing tray, bago siya nagtungo sa opisina nito. Hindi na kumatok pa si Don pagkarating doon. Agad na pumasok si Don dahilan para magangat ang tingin si Luke mula sa tinitignan nitong mga papeles. Hindi ka na naman kumain. Ipagpatuloy mo ba itong ginagawa mo at susunduin ka na ni San Pedro sa susunod? Sarcastic ang panimula ni Don, kaya napakurap-kurap naman ang mga mata si Luke. Nanibago si Don doon. Ibang-ibang Luke na kilala niya noon, sa Luke na nasa harapan niya ngayon. Noon kasi hindi ito nagpapakita ng emosyon o kaya ekspresyon.
Pero ngayon kitang-kita niya kung paano magulat ang binata. At magtaha kung bakit andito siya. Lumapit ka rito at ubusin mo tahindahang pagkain. Oras na may iniwan ka kahit isang piraso ng bigas sa kanin na nandito. Bibigwas ang kita, naintindihan mo ba? Tanong ni Don, habang may matabis ng ete. Hindi agad nakasagot si Luke pero agad itong kumilos. Nakaimila ka ba talaga kahapon? Tanong ni Luke pagkaupo niya sa sofa. Tumaas naman ang kilay ni Don. Oo, magkasama kaming dalawa buong maghapon. Kaya sa kanila na rin ako natulog. Kasama mo rin ang lalaki mo. Anong pinag-usapan niyang dalawa sa loob ng cafe? Kung paano ka aalis sa organisasyon natin para masamaan mo siya? Pinasundan mo ba ako? Hindi makapaniwala ang tanong ni Don. Masama ba? Tanong pabalik ni Luke at umismid. Umamin ako sa'yo kahapon, pero wala kang sinabi sa akin na kahit ano. Kahit tanggihan na ako, hindi mo nagawa. Talagang tumakbo ka at pumunta sa lalaki mo. Hindi mo man naisip ang nararamdaman ko. Anong gusto mo, ha? Saktan ko ang laking yon. Bakit hindi na lang yun ang gawin ko, ano? Siguro naman nalapit ka na sa akin kapag sinaktan ko siya, hindi ba? Siguro naman upang makaawa ka sa akin o wag saktan ang lalaki mo. Paniguradong gagawin mo ang lahat para lang wag siya masaktan. Siguro naman kaya mo maging akin, di ba? Madilim ang ekspresyon ng mukhang tanong ni Luke. Madadama ang inis at selos sa tono ng boses nito. Pero agaran niya napalitan ng pagkalito nang biglang tumawa si Don. Pagkatapos ay biglaan na lang itong naluha, habang may matamis na ngiti sa labi. Akala ko pa naginip ang lahat. Akala ko hindi ka seryoso sa mga sinabi mo. Akala ko nadala ka lang ng bigla ang pagdating ni Anderson sa buhay ko. Akala ko hindi totoo. Mabilis na napatayo si Lou at hinawakan ang balikat ni Don. Bakit ka umiiyak? May masakit pa sa'yo? Sinaktan ka ba? Sinaktan ka ng gagong kang leader na yon? Sunod-sunod na tanong ni Lou kay Don. Umiling-iling si Don at may ngiti pa rin sa labi niya habang bigla siyang tumingkayad para maabot ang nakaparating labi ni Luke. Nanlaki ang mga mata ni Luke sa gulat at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Mahal kita, Luke. Panugutan mo o pakasalan mo ako ngayon din. Bulong ni Don pagkatapos ng halik nilang dalawa. Ano po sinasabi mo? Hindi pa nga tayo, maniligaw pa lang ako. Napahalahak si Don nang marinig ang sinabi ni Luke sa kanya. Ngayon nang niya nakita ang lalaki kung paano mamula sa sobrang hiya. Bakit ba hindi ako naniwala kay Mila? Mahuhula yata ang isang yun sa nakaraang buhay. Pailing-iling na tulad ni Don habang magkasalubong naman ang kilay ni Luke sa pagtataka at namumula pa rin ang pisngi nito. Kahain na ako, pwede ka na umalis, mamaya na tayo mag-usap. Walang kapado sa tulog at wala ka pa sa maayos sa pang-isip ngayon. Isabinaliw mo ako na gusto. Ikaw ang may kasalanan kaya ganito ako ngayon. Hayaan gusto panagutan mo ako, di ba? Pakasalan mo ako, hindi ako nagbibiro, Luke. Kahapon pala ito na iniisip ko eh. Para, saan din naman yun? Pagkatapos mo manligaw, sasagutin din kita. Pagkatapos magiging tayo, ayain mo ako magpakasal. Bakit din na lang tayo dumiretso sa kasalan? Sahaw, ilang taon kong hinintay na lumangon ka sa akin eh. Ilang taon kong inasam na sana magustuhan mo rin ako. At kung alam ko lang, na ang lalaking tulad ni Anderson ang daan para maging akin ka, edi sana nag-hire na ako ng marami nun. Edi sana first anniversary natin ngayon. O baka nga, may 10 na tayong anak ngayon pa lang. Makasabi ka na 10 anak, baka first round pa lang pagod ka na. Pang-ismid ni Luke, nabakas pa rin ang selos sa boses. Ikaw ata ang ganun eh. Alalahanin mo na ikaw lang matanda sa ating dalawa pero huwag ka mag-alala. May pampalakas naman ang buto kung di mo na kaya. Mabait din naman ako eh. Pwede tayong tumigil muna para makapagpahinga. Nang aasal na saad ni Don, umirap si Luke. Pero nang matauhan sa bagay na pinag-uusapan nila, natigilan siya. Pero bago pa siya makaahon sa iniisip,
Naramdaman niya ang paghawak ni Don sa kanyang balikat. Papakasalan mo ba ako? Hindi. Seryosong tanong ni Don, na kung may iniinom na si Luke malamang na ibugan niya na wala sa oras. Aro ka ba? Hindi ka lalaki sa ating dalawa saka, ba't parang nanakot ka? Mahal kita, pero hindi ba't parang napakabilis kung papakasalan kita agad? Mahal kita, pero gusto ko ipakita mo na sa lahat kung paano ka taligawan. Gusto ko ipakita sa iyo ang mga rason kung bakit ako ang kailangan mong piliin, kung bakit mo gustong manatili sa tabi ko. Hindi naman minawadali ang pagmamahal. Kaya gusto ko mas makilala pa natin ang isa't isa, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Sagot ni Luke, nauutal man sa unang sinabi, nagawa niya pa rin iparating kay Don ang gusto niyang mangyari. Habang si Don naman natigil sa kanyang narinig, at kalaunan, umalpas na ang ngiti sa kanyang labi. Nasa po naman ito na magkabilang pisngi, bago lumuno. Oh, sarap talaga sa tenga kapag narinig ko mismo sa bibig mo na mahal mo ako. Hindi ako makapaniwala, mahal mo rin ako. Mahal ako ng lalaking matagal ko na mahal. Ng lalaking una't huling pag-ibig ko. Bakit naman hindi kita mamahalin? Siguro, hindi mo napapansin. Dahil nang nararamdaman mo lang ang nakikita mo. Oo, mahal kita, Don Ignacio. Sa bawat pahina ng buhay ko, hindi ako nagsisisi na kasama ka doon. Kaya nga yung pagkain na dinadala mula sa opisina ko, ang kinakain ko, hindi ba? Kaya kahit ilang babae ang iharap mo sa akin, hindi ako lilingon sa kanila. Paano ko sila lilingunin? Kung ang isipan ko, nakafocus lang sa'yo. Paano ko sila papansinin? Kung para sa mga mata ko ikaw ang pinakamaganda, paano ko sila bibigyan ng atensyon? Kung kahit, pati ilong ko, ang naamoy lang ipabango mo. Natatawa si Luke sa sarili niya sinabi. Hindi niya akalain na magiging ganito siya ka-in-love kay Don. Kitang-kita din naman ni Don ang pagiging sincere ng binata sa kanya. Kahit si Gerald din pa ang iharap sa'yo. Nahangusong tanong ni Don. Ikaw lang ang nais ko, Don. Ikaw lang, Miss Ignacio. Ikaw lang gusto kong makaharap sa araw-araw. Kahit sino pa sila, wala silang makukuha sa akin na kahit ano. Dahil buong pagkatao ko ikaw ang gusto. Kahit ilang lalaki pa dumating para kunin ang atensyon mo, sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito maikipagsabayan ako. Sisiguraduhin ko na kahit sino hindi ka magagawang agawin sa akin. Tuluyan ang pumatahan luha galing sa mga mata ni Don. Ang ganda ng mga sinabi ni Luke sa kanya. Pakiramdam ni Don, pati buong pagkatao niya sumasang-ayon sa gusto ng binata. Kalaunan, ngumiti si Don ng ubod ng tamis kay Luke. Hindi mo naman kailangan makapagsabayan sa kahit sino, Luke eh. Dahil tulad mo hindi ko kaya lumingon sa iba. Hindi ko nga sila matigdan ng diretso eh. Kasi ikaw lang ang gusto ko nakikita. Ikaw lang ang nais ko makasama. Hindi ko sila mabibigyan ng atensyon na pagmamahal ko. Kahit katiting. Dahil lahat-lahat na meron ako, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangan makapagsabayan sa kahit sino. Dahil kahit sino pa iharap sa akin, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Walang makakaagaw sa akin, Luke. Dahil simula pa lang, kahit di mo alam, mahigpit ko ng tinala ang sarili ko sa'yo. Sa'yo lang ako. Lagit-lagi. Inabot ni Don ang pisi ni Luke. Kaya pumili ka, papasal mo ba ako, papasalan mo ako? Tanong ni Don, kaya tumawa si Luke sa gitna ng seryoso at emosyonal din ang usapan. Imbis na sumagot, hinalikan na lamang ni Luke ang dalaga. Siniil niya na isang mapusok na halik at matamis na halik. Pagkatapos nakangiti siyang humiwalay. Saan simbahan ba tayo magpapakasal? Tanong pabalik ni Luke sa tono ng boses na puno ng pagmamahal. 20 years later, nalimpungatan si Don mula sa pagkakatulog na maramdaman niya ang pagkangatang braso ni Luke sa kanyang bewang. Nang imulat ito ng mga mata, ganun na lang ang pag-alpas ng isang matamis na ngiti sa labi niya, habang nakatingin sa bunso nilang anak na sinisiksik ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Lucy, baby.
Marahang tawag nito sa anak na nanlalaki ang mga mata sa gulat at pabilis talagang at ang tingin sa ina. Mommy? Maliit ang boses na tawag ni Lucy kay Don na siya mahinang tumawa. Halika baby, ba't ang aga mo naman ata sinisiksik ang sarili mo dito? Hindi ka ba nakatulog na maayos ha? Nangingilit ang luha sa mga mata ni Lucy at agaran siya lumapit sa ina at yumakap. Monster, mommy. Woke up Lucy kasi may monster. Kukunin nila si Lucy, mommy. Oh, kawawa naman ang baby ko. Bakit naman may kukuhang monster sa baby ko? Ang bait-bait ito. Gusto mo ba talaga na talunin namin ni Dada mga monster ha? No, mommy. Baka kunin ng monster si mommy at Dada ko. Cry out ko. Hinigpitan nito ng pagkakayakap ang anak. Dahil sa pag-uusap nilang dalawa nagising si Luke. Nang marinig ni Luke ang may hinahikbi ni Lucy, ay agad niyang sinilip ang anak. Anong problema? May nangyari ba? Nananaginip siya haya nagising, may monsters daw. At kukunin daw siya haya sumiksik dito sa atin. Sabi ko kakalabanin natin ang monsters para sa kanya. Pero yan, umiyak lalo. Kasi daw baka kunin din tayo. Paliwanag diton sa kanyang asawa na napangiti sa narinig. Good morning by the way, Han. Nagising ka ba namin? Ayos lang. Good morning din, Han. Pagkatapos sinilip ulit ni Luke ang mukha ng anak. Baby, alam mo ba, naisa kami ni Mommy sa pinakamalakas na tao rito sa mansyon? Panigurado matatalo namin ang monsters, baby. Hindi nila kami makukuha. Tapos hindi na sila dadalaw sa iyo. Kasi takot sila kay Dada at Mommy. Hindi ba? Marahang patuloy ni Luke sa pagsasalita. Naikinaningon ni Lucy sa ama. Really, Dada? Defeat mo po monster sa dream ko. Yun na po ulit sila vivisip. Nakangusong tanong ni Lucy sa ama. Yes, baby. Tapos, hindi lang kami ni Dada at Mommy ang tatalo sa kanila. Kasama rin namin si Kuya Dale at Ate Daisy mo. Dahil kaming apat na lalaban sa kanila. At paniguradong hindi nila kami matatalo. Kasi lahat kami strong. Tulad ng baby Lucy namin, diba? Nahangiting tanong ni Luxana, na tuluyan na ring napangiti. Masaya namang, umiti ang kanilang anak at tumalon-talon pa. Dahil bumalik na ang sigla ni Lucy, sabay nang bumaba ang tatlo sa sala, at bumungad sa kanila sina Dale at Daisy. Ang kambal, na nakatatandang kapatid ni Lucy. Mom, Dad, breakfast. Panimula ni Daisy kina Luke at Don. Sino nagluto? Ang bango. Siyempre ako, Mom. Hindi marunong magluto yan si Daisy. Baka sunugin niya pang buong kusina kapag siya nagluto. May pang-aasar sa tono ng boses na sabi ni Dale. Kaya sumimangot si Daisy sa kanya. Excuse me lang ha. Ako kaya naglaban ng mga damit mo. Hindi kayo naman marunong maglaban, no? Ganti ni Daisy. Sa natatawa na ngayong si Dale. Don't away ate kuya. Saway ni Lucy sa mga nakatatandang kapatid. At tumakbo papunta sa mesa. Agad na natalanda ang kambal. Nang pinilit ni Lucy na umupo sa upuan. Kahit hindi nito yun abot. Napangiti na lamang si Don habang tinitignan ang kanyang mga anak. Salamat, Han. Ang ganda ng pamilyang binigay mo sa akin.